Capital City. Balik tayo sa office. Nabalitaan natin yung sunod-sunod na paglindol, 4 na sunod-sunod na paglindol. Hindi ito mahihinang lindol dahil 7 plus ang lakas nito. May 7.4, may 7.5, may 7.7. So grabe ang sinapit nila. Yung sa Sarangani is 7.8, pero yung nasa Balot Island, sabi nila mas sobra pa sa 7.8 yun, kasi yung lupa nila sumabog talaga eh. Parang may bomba daw na sumabog. So ito ang mundo ngayon. Para sa amin, hindi isang bagong bagay ito. Ito ay kasama na sa mga warnings na sinabi ng Diyos na mangyayari kapag malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya importante na nasa kahalalan tayo. Diaz na elementary school. So yun yung pinakamalapit na elementary school sa amin, Crossing Diaz. Sa kabilang side naman nandun ang Montessori. Ang high school naman nandun sa Bakongko. So ito yung aming lugar sa mga hindi pa nakapunta rito. Mayroon pa tayong area na may mga palayan. Kaya lang ang mga palayan na ito ay may portion na pinabenta sa mga villas. So nagiging camellia homes. Kaya lang ang buhay. Nabalitaan din natin yung raid sa steel company sa Davao. Meron daw mga radioactive, tapos pumasok sila, walang gear na suot yung NBI. Nandoon din si Director Matibag, wala silang proper gear pero nag-declare sila na may radioactive. So tinest yung mga empleyado, yung mga workers doon, wala mang na-trace na any radioactive sa katawan. Yun ang sabi ng mga tao doon. Sa balita naman, alam mo naman itong mainstream media, alam nyo na ang ibig kong sabihin, ni-rescue daw ang 174 na workers. Yun namang 174, actually there are more than 174. Sabi nga nung mga na-interview ng mga vloggers din, pati mga local media ng Davao City. Di naman daw sila ni-rescue, inalisan pa sila ng trabaho. Kinuha ba sila? Hindi naman sila kinuha, pinalabas lang. Tapos wala na silang trabaho dahil na-close yung kumpanyang pinagtatrabahuan nila. So ano itong ginagawa ng ating mahal na gobyerno sa kanyang sa mga Pilipino. So may Chinese daw doon. So pati pang istorya, yun daw kanilang produkto. Yun yung nakita sa mga building na gumuho sa lindol sa Sarangani. Kahit gaano katibay siguro na bakal ang ilagay mo doon,
pag tamaan ka ng 7.8 na lindol at matagal ang lindol, guguho talaga yan. Guguho talaga. Kung Iglesia ni Cristo naman na building ang pag-usapan natin, iba ang building na Iglesia ni Cristo sa mga ordinaryong buildings lang. Dahil ang Iglesia ni Cristo na infrastructure, may Diyos na nagbabantay. Maniwala man kayo o hindi, pero yan ang pansinin ninyo. Kahit gaano kalakas ang lindol, maaaring tatayo pa rin yan. So that's it for today. Tuloy lang tayo sa ating trabaho. Gaano man kapangit ang sitwasyon ng mundo, gaano man ang reaksyon ng mga tao, tuloy lang tayo. So please don't forget to like and subscribe to my channel, Apollo Manlawe.